Swerte na po natin ang floor at ang una po na magtatanong ay syempre si John Francisco ng Business Mirror. Ang tatanong daw niya for Tita Jex. Alright, ready na ba? Bigyan lang po natin yung mikropono sa kanya. Ayan. Hi Tita Jex. So we all know naman na very successful yung career mo as a vlogger. Especially Thank you. Especially during the pandemic. Padala mo ba siya, Jex? Thank you. No, so ayun. So Sabihin mo baka may nakaraang kayo. Wala. Ngayon ko lang siya nabili. okay. So very successful yung career mo sa vlogger, especially during the pandemic. So paano mo parang nag-transition from being a online content creator to a TV co-host? And ano yung parang preparations mo para makasama sila dito? And yeah, mag-shine. Ang daming tanong. Hindi. Ayan mo siya sumunod. Hindi. Actually, nakatulong din talaga yung pagiging vlogger ko. Kasi dati, hindi naman ako sanay na humaharap sa camera. Kahit yung mga unang vlog ko pa, nahihiya pa akong humarap sa camera. Kasi sanay ako nung nasa likod lang ng mga shows, gano'n, parang staff lang. So, nung nagsimula akong mag-vlog, tapos nagsimula akong masali sa Showbiz Update, tapos may mga kumukuha sa aking event, tinatry kong maging mag-host. So, from then, yun yung naging ko, para mapasali dito. Oo. Parang lang. Yun, from vlog to hosting, yun din talaga yung naging ko stepping stone para Sabihin mo kung ano yung bago ka na napasok dito, ano muna naging trabaho mo? Oo, kasi dati, manager ako ng comedy bar. Sa Punchline. Bago pa yan. Ano? Di ba nasa Carabao siya ng Quezon? Iba yun. Kinalimutan ko na yun. Hindi, kahabaan talaga ng Quezon Ave, yung punchline. Kahabaan talaga. Oo, kahabaan talaga ng Quezon Ave yun, yung Punchline Comedy Bar. So, naging manager ako noon. Hanggang sa, yun na, syempre, nag-pandemic. So, ito, napunta ako sa pag-vlog dahil din kay Papa O. At dahil din sa kanya, kaya ako nandito. Yun. Ayun. Thank you po. So, thank you. May question naman po is for all po. Kamusta naman po yung banding nyo throughout the planning and now po is malapit na pong i-public ang show nyo po. So, nagkaroon po ba kayo ng awkward moments or yeah? Actually, may mga bonding moment po. Tinuturuan kami ni Papogs kung ano yung mga bawal sabihin. Kasi usually sa vlogging yung ginagawa namin, di ba, wala masyadong sensor. So, nung tinuturo sa amin ni Papogs, bawal yung sabihin to. Baka maka-offend kayo pag nabanggit nyo tong word na to. So, kaya kailangan may bonding kami para ma-familiarize din kami to each other. Yun. Kasi, hindi, nag-bonding naman kami kasi bago pa itong show, talaga magkakakilala na kami. Yun ang importante talaga kasi mahirap pag kakapain mo pa kung baka ma-offend ito, baka hindi siya tumawa, baka corny siya o ano. Kami, hindi naman kami nagkakahilahan. So, give and take naman pagdating sa patungan ng mga linya. So, tinuturo ko rin sa kanila kung ano yung hindi magandang sabihin sa ere, kung ano yung bawal sa ere. Kasi lagi akong bisita ng NTRCB nung araw sa morning show namin noon sa ABS, yung Magandang Umaga Bayan, Magandang Umaga Pilipinas, hanggang sa naging Umagang Kay Ganda. So, may pinapatawag din ako, ganyan. So, madami akong natutunan through the years na ina-apply ko dito at itinuturo ko naman sa kanila. Pero syempre, hindi rin naman natin kabisado ang mga netizen ngayon kung kailan sila ma-offend. Minsan nga, alam mo, hindi ka nakaka-offend, na-offend mo na pala sila. So, kailangan lang, sensitive ka, mindful ka, at medyo ikilalanin mo yung mga taong bibiruin mo. So, yun ang tinuro ko sa kanila. At matagal ko nang tinuro sa kanila yun, kagabi lang. Nag-romantic kami. Hindi, pero matagal na kami magkakaibigan. Hindi, ayun nga, sabi nga ni Mama O,
Si mama ko kasi galing ako sa kanya. So, siya yung manager ko. Linawin mo yan. Ikaw naglabas? Hindi, siya yung manager ko nung pa lang ako, I think 13, 14 years old. So, si mama una, yung nagpalaki sa akin. Yan, sa industriya! Sa industriya lang, yun lang. Sa kanya din ako nag-workshop. So, galing ako kay Mama O sa madaling salita. Tapos si Tonto naman, nakasama ko rin sa ilang Naging shows. kami kasi. Ay, hindi. Sa shows kami. Sa mga shows kami. Yan. Tapos dumadalaw ako sa bahay nila Ton. Ng Bexby, di ba? Bex Batalyon. Dumadalaw ako. Pandemya, yan. Tapos si Jex naman, kay Mama O din. Dahil nga tandem sila sa may ginagawa sila sa vlogs. So, nasa isang lang kami halos, nasa isang poder lang kami. So para kami magkakapit bahay dito na nag-isang bahay na nasa isang show. So I think magiging masaya at madali para sa amin to. Ayun. Thank you po. Thank you so much, John. Are you good with your questions? Alright, next up we have Tito Jude Cartalab of ABS-CBN Online. Go Tito Jude. Hi, good afternoon. Congratulations. I have two questions for Mama Ogs. You mentioned kasi na from all walks of life yung magiging contestants ninyo. Paano yung selection process? Unang-una, kung kukunin ko pa yung trabaho niya, ang dami-dami ko ng trabaho. So, trabaho nila. Hindi, iba. Hindi, yun lang ang gusto namin i-target. Per industry ba? Basta lahat. Yung gusto namin tamaan ng show na ito. Kasi, imagine mo, we have to produce like 6 days times 4 contestants. So, 24 a week. Yes. Eh, syempre, tatagal to ng 20 years. So, ilan yun? Yes! Manifest na mahog! Kaya mo ba? Diba? So sila nang bahala na sila doon. Pero kami, very positive kami na magiging matagumpay itong show na to. Lalo na sa mga panahon ngayon na ang chismis ngayon ay hindi lang pang magkakapitbahay. Nung araw, mga kapitbahay ka lang para i-chismis mo yung buhay ng iba. Ngayon, sa comment section, hindi naman kayo nagkikita talaga. Nakakabuntahan kayo doon. Diba? Nagkakapalagay loob kayo, nagkakaisa kayo ng opinion, naglalaban ang opinion ninyo. So, ganun na ngayon. Ang dami nang nakingialam sa buhay ng ibang tao. Pero itong show namin, hindi naman sa pakikialam sa buhay ng mga personalities, ng mga celebrities, kundi bibigyan lang namin ng buhay at ng aliw at ng ngiti yung mga issue na nagdaraan sa buhay nila sa pamamagitan ng Quizmoso. Follow up. Since everyday ito, tapos may daily winners ba kayo? Meron kayong semi-final winners or meron kayong Okay. grand winners? Ganun. On a daily basis lang po kami. Wala po hindi po ito tawag ng tanghalan. Diba? Wala pong grand champion dito. Basta everyday may nananalo po at pwede ba mangyari yun? Malay natin eventually, hindi ba? Kasi sabi ko nga 20 years ito eh. So pwede pang mabago yung aming mga segments, di ba? Kasi syempre kailangan sumabay kami sa agos ng digital ngayon, di ba? Kung ano yung uso. Pero mas maganda, sasabay kami, pero babaguhin namin ng slide yung agos. Kasi minsan, ang dami nang nabubuli eh. So ito, hindi po kami mabubuli. Kung mabubuli man kami, yung mga sarili namin, ibubuli namin sa on-air. Thank you. Thank you, Tito Jude. And Mama Ogs, yung follow-up lang po doon sa na-share nyo na yun. Speaking of, kasi syempre sobrang, superstar na po kayo digitally. Lahat kayo. Oh. Kaya totoo naman. Lakas diba? With honor. almost 4 million subscribers. And how would you, at nagbabalik na kayo sa Free TV, so paano mo binabalanse? Dahil nag-dry run na kayo kahapon, di ba? Ano yung parang mga thoughts mo kagabi after yung dry run na parang i-inject mo from digital to Free TV and vice versa? Maganda rin yung maganda rin pagkakapasok namin dito. Lalo na ako na maalam sa digital, hindi man ako techie,
Pero alam ko yung kung paano tumatakbo ang digital. Sinasabi ko nga, ang attention span ng mga tao ngayon ay first 8 minutes lang ng kanilang panonood pag YouTube. First 8 minutes. Ngayon, kung na-hook mo sila, nakuha mo yung attention nila, dire-diretso nilang panonoorin yan. Oh. Ngayon, dito sa TV, di ba? Parang pwede ka nilang hindi ka nila marirewind eh. Pwede silang mag-CR, pwede silang magkutkot ng kuko, ng kung ano man ang pwede nilang gawin habang umaandar ito, umi-ere ito, na kasi hindi kami engaging. So, gusto namin, ang goal namin, walang aalis sa pwesto. Gusto namin manonood sila all throughout. Bongga. Thank you, Mama Ogs. And ang susunod po magtatanong si Tita Lea Salterio po ng Philippine Star Si Lea People's sa Journal. loob ka. Yes, hi Tita Lea. Hi, good afternoon. Ilang millions na MJ? 3.8, no? Yung last ko na check. Yung Sabi ko na, stalker to si Ed. yung last po na subscribers si Mama Ogs. Congratulations. Pero alam mo, kahit 3.8 million or 10 million ka, kung hindi talaga engaging yung content mo, hindi manonood yung 4 million mo, hindi manonood yung 10 million mo. Kung you have only 100,000 subscribers, pero na-shock ka, naka 2 million views ka, ibig sabihin, maraming naghanap sa'yo. Kaya, iba ang labanan sa digital. Kaya dapat lagi ka lang mag-upload para hindi matulog yung algorithm. Wow. Di ba may algorithm ako? Wow. So, teknika nga pala. Mama Hindi ako Ogs. marunong mag-edit, Pero alam mo yung pulso. Oo, yung pulso alam ko. Kaya ito nga pinanganak nga yung vlog ko, pandemya nakasilat ako eh. Nung pandemya, hindi umaalis ng bahay yung mga tao. Isa lang ang representative para Ikaw na. mag-grocery, di ba? Kaya ang tutok nila sa digital. So, ayun, nakapasok ako, naka-penetrate agad ako. Question na ako. How do you... Hindi pa ba? Oh my God, masyado lang akong Sorry. How many times na ito ba yung tatanungin ko? How many times akong Nawala Ha? Baka kung ano nasa isip mo, tayo. Nawala si How many times kaming Hindi, ikaw ba namili sa mga co-host mo for this show? yung namili, Oo. Or sino nagbigay? yung mga namili, kailangan kasi sila yung sila yung babatuhan ko, sila yung magbabato sa akin, sila yung tatanggap. Ako rin yung tatanggap ng mga bato nila sa akin. So, kasi yung mga kasundo ko dapat ang nandito. So, kilala ko na si Ton, si Jeg, si Kit. Si Kit, kaya namin sinali to. Kasi Gen Z. So ikaw na namili? Yes. Apo. Yes. Si Kit, kaya namin sinama. Kasi Gen Z. Parang meron kaming perspective ng Gen Z. Pagdating sa pagbibigay ng opinion from the audience. Baka meron siyang hirit na hindi namin alam kasi Gen X ako, Boomer ito, wow, hindi na joke. Millennial sila, di ba? So, Gen X, Millennial, tsaka Gen Z. How do you feel now na you're back on live TV? Live ba kayo? Or taping mo? Sa ngayon, hindi pa kami mag-live kasi Also, yes. kailangan namin i-master pa yung yung ano namin doon, yung dynamics namin. How sa do you show. feel now that you're back on TV? On TV? Syempre natutuwa ako kasi may digital talaga ka lang, di ba? Or so many no, actually, choice ko talaga manatili na lang sa digital dahil Alright. sa totoo lang, Last din nung di ba? araw na lumalabas ako sa talk show, sa What was your last teleserye, sa dali lang. Kalma, sandali, kalma. Kabiruan ko sa dali. Alam ko yan.
ganyan kami. O hindi. Hindi, inaano ko lang. Dati kasi ayoko na talaga mag-TV. Kasi nga sa digital pa lang, feeling ko mas kilala ako sa digital kaysa nung nagte-teleserye ako at nagto-talk show ako. Ngayon, grabe na, ang dami-dami na nagpapapicture. Tapos inuutusan pa akong pa-develop. Picture lang. Wala nang ganon. Wala na ba? Hindi. Marami lumalapit, nagpapapicture sila. Nakakatuwa. Sabi ko nung araw, hindi ko ito na-experience yung gaganon lang sila. So, compare mo. Oo, kaya sabi ko, ay, parang ano na, parang kinakain na ng digital audience yung TV audience. Kaya ngayon naman, syempre, nakakatuwa dahil ang TV5 lumapit sa akin at nilatag nila yung kanilang plano na naaliw naman ako, na-excite naman ako. Kaya, ayan, andito kami ngayon. Siyempre, ang goal din namin ay manood yung mga tao sa kanilang television. What was your last venture sa TV? Oh, Yeah, before ka nag-digital. yung gumawa akong teleserye sa ABS-CBN, yung Sandugo, nung Sandugo. bago magsara ng Pandemic. March 15, 2020, buti natapos na namin yung Sandugo. Mm. Sa talk show naman, 2017 pa ako. Natapos yung talk show. So ito ngayon, talk show with a twist or quiz game with a twist. At ito yung talk show. Okay. Chismis game show. Exactly. Thank you, and good luck sa inyong lahat sa Salamat, Tita Lea. Thanks, Tita Lea.